Latest 1, 2, 3. Okay. Okay, magandang umaga po. I recommend you harap, maraming place, harap. Iminumungkahi ko po na umupo tayo sa harapan. Marami pong upuan sa unahan. Right, mas mabuti, right? You can more focus on the Word of God, right? Upang higit po kayong makapag-focus sa salita ng Diyos. Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa paggabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, 2 Samuel chapter 15. 2 Samuel 15. Verse 19. 2 Samuel 15. Verse 19 hanggang 22. 19 hanggang 22. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, sinabi ng hari kay Itay na Giteo, bakit pati ikaw ay sumasama sa amin? Bumalik ka at manatili kang kasama ng hari, sapagkat ikaw ay dayuhan at ipinatapon mula sa iyong tahanan. Kahapon ka lamang dumating at ngayon ay gagawin pa kitang lagalag na kasama namin, samantalang hindi ko alam kung saan pupunta. Bumalik ka at ibalik mo ang iyong mga kapatid at naway pagpakitaan ka ng Panginoon ng tapat na pag-ibig at katapatan. Ngunit sumagot si Itay sa hari, habang buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoong hari, saan man naroroon ang aking Panginoong hari, maging sa kamatayan o sa buhay, ay doroon din ang iyong lingkod. At sinabi ni David kay Itay, kung gayon ay humayo ka at magpatuloy. At si Itay na Giteo ay nagpatuloy, pati ang lahat niyang mga tauhan at ang lahat ng mga batang kasama niya. You mark here. Markahan niyo po dito. We find the one word, Luke chapter 1. Luke chapter 1. Sa Ruth chapter 1 po. Luke chapter 1. Old Testament, bagong pan. Luke chapter 1. 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. Luke chapter 1, 15 hanggang 18. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos, sumunod ka na sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta, kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Okay, today we read two paragraph, right? Ngayon po ay binasa natin yung dalawang paragraph. Itay at Lut.
when you read the paragraph, maybe you can know that they have a similarity. Siguro po, no, habang binabasa niyo po yung talatang ito, nakikita niyo po na meron silang pagkakatulad. Did you find the similarity? Natagpuan niyo po ba kung yung kanilang pagkakatulad? Or you don't find anything? O wala po kayong natagpuang anuman? If you don't find anything, you don't need carefully. Kung wala kayong natagpuang anuman, hindi po kayo nagbasa ng mabuti. You can find the similarity of them. Makikita niyo po yung pagkakatulad nila. And we need to connect ourselves. At kailangan din nating i-connecta yung ating sarili. Ittai, Lut, maybe their life should be our life. Si Itay, si Ruth, yung kanilang buhay ay dapat na maging buhay ko. So, let's find the common thing in their life. Kaya hanapin po natin yung mga bagay na pareho sa kanilang buhay. Mayroong magkakatulad sa pagitan nina Itay at Lut. Ang mga nilalaman na inuulit sa Biblia ay may mas mahalagang kahulugan. There is a God's will. Meron pong kalooban ng Diyos. Mayroong mensahe na nais ipahayag ng Diyos. Okay, we have to catch it. Kaya kailangan nating makuha po yun. What's a common thing? Itay at Lut. Ano yung pagkakatulad ni Itay at Ruth? Si Itay at Lut ay mga hentil, original hentil. Ngunit nagkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. You mark also Lut. You mark Lut. Markahan nyo din po yung Ruth. And go back 2 Samuel chapter 15. At balikan po natin ikalawang Samuel chapter 15. You have to mark 2 paragraph today. Kaya markahan nyo po yung dalawang talatang ito. Okay po. 2 Samuel 15:19. Sinabi ng Biblia, right? Itay na Geteo. Itay na Geteo. Geteo. Anong lugar? Si Itay ay original na tao mula sa Geteo sa mga Filisteo. You know Filisteo? Filisteo. Yes. At siya ay isang tayuhan na ipinatapon mula sa kanyang lupain. It's not sure why he was cast away from his country. At hindi po sigurado kung bakit po siya ipinatapon mula sa kanyang bansa. Maybe the king of Philistine disliked him, right? Marahil kinaputan po siya ng hari ng Filisteo. That's why he was cast away from his country. Kaya siya po ay ipinatapon mula. That's why he came to David. Kaya po siya ay pumunta kay David. And we check Lut. At check natin yung Ruth. Let's go back Lut chapter 1. Balikan po natin yung Ruth chapter 1. Lut chapter 1. Si Lut ay original na isang Moabita hentil, right? Pareho, right? Chapter 1 verse 4. Sila'y nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Right? Ang pangalan ng isa ay Orpa at ang ikalawa ay Lut. Right? Isang Moabita hentil, right? Hentil. It's their common thing, right? Itay at Lut are Gentile, right? We have to connect ourselves. Right? Kaya kailangan natin i-connecta yung ating sarili. Ako. Tayo ay original na mga tayuan at hentil. Tama ba? Before we got the salvation. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan. Efeso chapter 2.
verse 12, Episode chapter 2, 12 and 13. 12 and 13. Okay po, Episode chapter 2, 12 and 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 12, right? Ng panahon yon. Ano? Yeah, ng panahon yon. Yeah. Before our salvation, right? Bago po yung ating kaligtasan, Yeah. Kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. It was our situation before salvation, right? ito po yung ating kalagayan bago po yung ating kaligtasan. Like Itay at Lut, right? Katulad po ni Itay at ni Ruth. Verse 13, subalit, ngayon. Anong ngayon? After salvation, right? Pagkatapos ng kaligtasan. Ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo, right? Yeah. Ngayon, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi na tayo mga dayuhan, kundi mga anak ng pangako ng Diyos. Tama ba? Yeah. It's amazing grace, right? Kaya yan po'y kamangha-manghang biyaya ng Diyos. We got the salvation. Nagkaroon na po tayo ng We kaligtasan. became children of God, right? Tayo ay naging anak na ng Diyos. And what's the common thing? Itay at Lut. At ano po yung pagkakatulad ni Itay at ni Ruth? You need to catch it. Kailangan po natin yung makuha. Alam nila kung saan naroon ng presensya ng Diyos. It's important. Let's go back. Samuel, 2 Samuel 15. Balikan po natin ikalawang Samuel chapter 15. This time, it was the most difficult time in the life of David. Ito yung pagkakataon po na yung pinakamahirap na bagay po sa buhay ni David. Bakit? Bakit po? Because his son Absalom tried to kill him. Dahil yung kanyang anak ni si Absalom po ay sinusubukan po siyang patayin. Absalom got great power, right? Si Absalom po ay nagkaroon ng matinding That's kapangyarihan. why even though he was a son of David, he rebelled David Kaya kahit na siya ay anak ni David, siya po ay nagrebelde laban kay David to become the king. upang siya ay maging hari. That's why David had to run away from his son Absalom. Kaya si David, kinailangan niya pong tumakas mula sa kanyang anak na si Absalom. It's a really difficult time in the life of David, right? Kaya ito yung pinakamahirap na na oras sa kanyang buhay. But Ittai want to follow David. Pero si Itay po, gusto niyang sumunod kay David. In that situation, right? Ittai want to follow him. Sa ganong sitwasyon, si Itay po gustong sumunod sa kanya. That's why sinabi ni David kay Ittai na huwag siyang sundan at bumalik kay Absalom. Right? Verse 19, right? Pati ikaw ay sumama sa amin. Bumalik ka at manatili kang kasama ng hari, the Absalom. Yeah. Sa paningin ng mga tao noon, tila ang kapangyarihan ay lumipat kay Absalom. Maaaring inisip ni Itay na ang pagsunod kay Absalom ay mas makabubuti para sa kanya. Alam niyang maraming pagsubok at pang-anib sa pagsunod kay David.
Tama? Verse 20, right? Sinabi ni David, kahapon ka lamang dumating at ngayon ay gagawin ba kitang lagarak na kasama namin samantalang hindi ko alam kung saan pupunta. This time, right? David didn't know where he has to go At sa pagkakataong ito, hindi po nalalaman ni David kung saan po siya pupunta. because of his situation, right? He was run away from his son. Dahil yung kanyang kalagayan po, siya'y tumatakas mula sa kanyang It was anak. a very dangerous situation, right? Siya'y nasa mga mapanganib na kalagayan. That's why David thought Ittai, Kaya iniisip din po ni David si Itay, don't follow me. huwag ka nang sumunod If sa you follow akin. me, you will be same dangerous situation. Kung susunod ka sa akin, magiging mapanganib din yung kalagayan mo. Already Absalom will be the king. At si Absalom ay naging hari You na. better return to Absalom. It's much better for your life. Mas mabuting bumalik ka na kay Absalom at makakabuti yun sa iyong buhay. Yeah, maybe David loved Ittai, right? That's Marahil, why he said. at marahil po mahal ni David si Itay kaya kanyang nasabi yun. Ngunit alam ni Ittai na ang Diyos ay patuloy na kasama ni David. Nalalaman niyang ang pagsunod kay David ay nangangahulugang pagsunod sa Diyos. Kaya hindi siya pumili ng pansariling kapakinabangan patay sa kasalukuyang situation. Right? If you are the Ittai, what will be your choice? Kung kayo po si Itay, ano po yung inyong magiging pagpipili? Will you follow David? Susunod ba kayo kay David? Or will you follow Absalom? O susunod kayo kay Absalom? Yeah. It's an important matter. Ito po ay mahalagang bagay. There is one story. Meron pong isang kwento. I don't know you already know. Hindi ko po alam kung alam nyo na po ito. It's a favor. Isa po itong pabula. There was you know the bat. Alam nyo po yung Bat. paniki po, paniki. Bat. You know Batman? Yung paniki po, Bat. Right? Bat. paniki po, paniki. You know Alam nyo po? this animal? Alam nyo po yung hayop na yan? It's a favor. Isa po itong pabula. Yeah, there was a war long time ago. There was a war between the animal on the ground and the bird on the air. Meron pong digmaan sa mga hayop sa lupa at hayop sa himpapawid. Yeah, they fight. Kaya naglaban po sila. But you know the shape of the bat, right? Pero alam nyo po yung hugis po ng paniki. Yeah, it looks when bat look at the animal on the ground overcome the bird in the air. Kaya kung titingnan nyo po, na magagawang madaig ng hayop sa lupa, yung mga ibon. That's why he decides. Kaya nagpasya po siya. Yeah, he hide his wing. Itinago niya po yung kanyang pakpak. I'm same animal like you. I can walk by two legs. Ako ay katulad yung hayop dahil kaya kong maglakad sa dalawang paa. Yeah, that's why they accept. Kaya tinanggap ko nila yun. Oh, yeah, you can fight with the bird. Pwede mong labanan yung mga ibon. But after for a while, this time the bird in the air overcome the animal on the ground. Pero sa pagkakataon ilang sandali, natalo po ng mga ibon yung mga hayop sa lupa. Then the bat opened the wing, Pagkatapos yung paniki, buksan niya yung kanyang fly in the air. lumipad sa ere. And as to the eagle, I'm bird like you. At sinabi niya sa mga agila, ako'y ibon na katulad nyo. Oh, accept me. Kaya tanggap niyo ako. That's why eagle. Oh, okay, you are our side. Kaya sinabi ng agila, okay, nasa panig Fight ka with the namin. animal on the ground. Labanan mo yung mga hayop sa lupa. But this situation repeatedly happened.
Pero yung sitwasyong ito, paulit-ulit nang nangyari. One time, the animal on the ground overcome. Isang sandali, yung mga hayop sa lupa na The other time, overcome. The bird overcome the animal on the ground. at yung mga ibon, natatalo nila yung mga That's why he always close wing, open wing again. Kagaito, right? But the problem, finally the animal on the ground and the bird in the air, they made peace. Pero sa huli po, yung hayop sa lupa at yung mga ibon, nagkaroon sila ng kapayapaan. No more fighting. Wala na pong labanan. Yeah. Then, how about that? Kung gayon, paano naman po sa paniki? To where she can belong? Siyan po siya nabibilang. Oh, you are not a animal on the ground? O hindi ka hayop sa lupa. Oh, you are not a bird in the air? At hindi ka rin ibon sa impapawid. You deceived us. Dinaya mo kami. Yeah, go away. Lumayas ka. That's why Pedro was a castaway. Kaya yung mga paniki po ay That's why pinalayas. no place to stay. Kaya walang lugar na That's why mapagtataguan. Pedro stay in the cave. Kaya yung mga paniki po ay nasa kuweba. 나인tindihan? Yeah, it's a fable story. Yan po ay isang kwentong pabula. But we shouldn't be like that, right? Pero dapat na hindi tayo maging tulad ng mga paniki. Whatever situation, right? Yeah. We have to follow the Lord. Na sa anumang sitwasyon tayo naroon, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Ruth pareho. Sinabi ni Naomi kay Ruth na huwag siyang sundan at bumalik sa kanyang sariling bayan. Ang bilas na si Orpa ay sa huli ay bumalik sa kanyang sariling bayan. Tama? Yeah. Okay, you open Luke chapter 1. Buksan po natin Ruth chapter 1. Luke chapter 1 verse 15. Luke chapter 1 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. At first, right, the sister-in-law, Orpah and Ruth, they follow Naomi all together, right? Sa una po, yung kanyang bilas at si Ruth po, sumusunod kay Naomi. Of course, this time, Naomi was in also the most difficult time. Siyempre po, si Naomi po sa pagkakataong ito, nasa mahirap na sitwasyon. Yeah, Naomi went to Moab with her family. Si Naomi pumunta siya sa Moab kasama ng kanyang pamilya. With his husband and 2 sons. Kasama ng kanyang asawang lalaki at 2 anak na lalaki. But what happened in Moab? Pero ano po yung nangyari sa Moab? Her husband died. Yung kanyang asawa namatay. His 2 sons died. Yung kanyang 2 anak na lalaki namatay din. Only 2 daughter-in-law remained. Tanging yung kanyang manugang lang po yung natira. Very difficult time, right? Kaya napakahirap na She sitwasyon. doesn't have anything. Wala siyang anuman. That's why she decided to return to Israel. Kaya siya ay nagpa siyang bumalik sa Israel. But 2 daughter-in-law want to follow her. Pero yung kanyang manugang po gustong sumunod sa kanya. That's why Naomi said to them, return to your country. Kaya sinabi ni Naomi sa kanila, bumalik na kayo sa inyong Don't bansa. follow me. I don't have anything. Huwag na kayong sumunod sa akin sapagkat wala na sa akin natira. Much better you stay in your country. Mas mabuting manatili na lang kayo sa inyong bansa. You have your family there. Meron kayong kapamilya It's a doon. much better life there. Mas mainam yung buhay doon. Then sister-in-law, Orpah, thought. She thought. At inisip ni Orpa, Tama. tama. Even though I follow mother-in-law, Naomi, she doesn't have anything. Kahit na sumunod ako sa aking binan, wala rin nangyayari. It will be very difficult life. Pagiging mahirap lang yung buhay. Much better stay in my country. Mas mabuting manatili na lang ako sa aking bansa. Which Orpah returned. Kaya si Orpa po ay bumalik. But Ruth was different, right? Pero iba po si Ruth. Yeah. Ang pagbabalik sa kanyang sariling bayan ay maaaring isang mas kapakinabang na desisyon sa physical, tama? Yeah. Sa physical wala nang nakukuha mula kay Naomi. Ngunit
alam ni Ruth na kasama ng Diyos si Naomi. That's important. Yan po yung mahalaga. Alam niyang ang pagsunod kay Naomi ay nangangahulugang pagsunod sa Diyos. That's why Ruth decided to follow her mother-in-law. Kaya nga po si Ruth nagpa siyang sumunod sa kanyang binang babae. Yeah, they knew to where God is, Nalalaman niya kung saan naroon ang Diyos, to where God was. kung saan kumikilos ang Diyos. We have to connect by. Kailangan nating iugnay yung ako. Ngayon, kailangan nating malaman na ang Diyos ay kasama natin sa ating church. Tama po ba? It's clear. Malinaw po ito. How could you be saved? Paano po ba kayo naligtas? You got the salvation through our Bible seminar, right? Nagkaroon ka ng kaligtasan sa magitan po ng ating Bible seminar. It testifies, right? Our church is a true church. Nagpapatunay ito na yung itong church po ay tunay na church. It testifies, right? Our Lord is in the midst of us, right? At nagpapatunay ito na yung Panginoon natin ay kumikilos sa ating church. It testifies God really works through our church. At nagpapatunay ito na ang Diyos ay talagang gumagawa sa ating church. You have to know this fact. Kaya kailangan nyo pong malaman ang katotohanan ito. Then you can also decide like Itay or Ruth. Kung gayon, kayo din po'y makakapagpasya tulad ni Itay at ni Ruth. When you have some problem, difficulty in your life. Kapag meron kayong mga problema at kahirapan sa inyong buhay. Ang diablo ay nagsasabi sa atin na bumalik sa ating buhay bago ang kaligtasan. Sinabi niya na maraming hirap ang nararanasan sa pagsunod sa church. Tama? Satan will say, it's better your former life. Sasabihin ni Satanas, mas mabuti pa yung dating pamumuhay. You can enjoy this world. Pwede kang magsaya sa sanlibutan ito. You can enjoy this world freely. Malaya mong pwede kang magsaya sa sanlibutan ito. And you will not suffer any affliction. At hindi ka magdudusa ng anumang kahirapan. After salvation, right? You suffer a lot of affliction, right? Pagkatapos ng kaligtasan, di ba po, nararanasan ninyo, dumaranas kayo ng maraming kahirapan. You feel, right? Our Christian life is not so easy. At pakiramdam mo na yung ating Kristiyanong pamumuhay ay hindi madali. Maybe today, right? To come to church, you also have many difficulties, right? Siguro po ngayong araw upang makarating sa church, marami din po kayong kahirapan. You are busy in your work. Abala ka sa iyong trabaho. That's why your body, flesh, you want to have more rest on Sunday. Kaya yung katawan mo, yung laman mo, gustong magpahinga kapag linggo. Tama? Tama po ba? Your body want to have more rest, right? Na yung katawan mo, gustong magpahinga pa. Coming to the church, it's not so easy, right? Yung pagpunta sa church, hindi po yun ganun kadali. And we have to preach the gospel to many lost souls. At kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo sa maraming nawawalang kaluluwa. That's why we are having now, right, summer retreat. Kaya ngayon po, tayo po yung magkakaroon ng summer retreat. It's really not easy, right? Talagang hindi po yun madali. Tama You ba? have to make a time, 3 days. Kailangan yung magkaroon ng oras na 3 You have araw. to sacrifice the money. Isakripisyo yung inyong sariling salapi. There, you have to do a lot of sacrifice. At doon, kailangan yung magsakripisyo. You have to do a lot of labor. At kailangan nyo pong magkaroon ng maraming pagpapagal. Maybe second batch will be hotter than first batch, right? At marahil yung second batch po, mas mainit kaysa sa first batch. And also, mas maraming tao dumalo. Mas mahirap situation. Tama? Yeah. Satan say, why you suffer this kind of a lot of affliction? Sasabihin ni Satanas sa iyo, bakit ka nagdurusa ng ganitong uri ng kahirapan? Before you are free. Dati naman malaya ka. You enjoy this world. Magsaya ka sa mundong ito. Much better. Return to former life. Mas mabuting bumalik ka na lang sa dati mong pamumuhay.
ang mga tao ng Israel ay nakaranas ng maraming pagsubok sa disyerto matapos ang kanilang paglabas mula sa Egypto. Tama? Yeah. Dahil dito, maraming tao ang nagsabi na mas mabuti pang bumalik sa Egypto. Maraming tao sinabi. You mark and then buksan mo ang Biblia, Numbers chapter 14. Bilang Bilang chapter 14, verse 3 and 4, 3 and 4. Bilang chapter 14, 3 and 4. Okay po, 14, 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo bumagsak sa tabak at ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima? Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglalagay tayo ng isang pinuno at tayo'y magbalik sa Ehipto. When they escaped from Egypt, right, they entered the wilderness. Nung tumakas sila sa Ehipto, pumasok sila sa ilang. Of course, they couldn't eat the food what they ate in Egypt. Siyempre po, hindi na nila makakain yung mga pagkain nakakain nila sa Ehipto. They had only one food, right? Manna. Meron lang silang isang pagkain po doon, mana. In wilderness, it's very difficult to find the water. At sa ilang po, napakahirap makahanap ng tubig. Daytime, very hot. At kapag araw, napakainit. Nighttime, very cold. At kapag gabi naman, napakalamig. There was a serpent, At marami po scorpion. mga ahas, scorpion, It's very dangerous. napakamapanganib. There were many foreign countries to try to attack Israel. At napakarami pong mga ibang bansa na inaatake yung Israel. Then they missed the life in Egypt. At na-miss po nila yung kanilang buhay sa Ehipto. Oh, it's much better the life in Egypt. Mas mabuti yung buhay dati sa Ehipto. Why you led us to wilderness? Bakit mo kami pinatnubayan dinala dito sa ilang? They complain, right? Kaya nagreklamo po sila. Yeah. But, right? It's the God's way. Pero ito po'y yung paraan ng Diyos. God led the Israelite to the wilderness. Dinala ng Diyos ang mga Israelita sa ilang. It's God's way. Yan po yung kalooban ng Diyos. Because the life in the wilderness was needed to Israel. Dahil yung buhay po doon sa ilang ay kailangan po ng Israel. They can be more trained there. Upang sila'y higit na masanay po doon. That's why after salvation, God can also lead us to the wilderness. Kaya po, katapos ng kaligtasan, tayo din po idadali ng Diyos sa ilang. Pag-isipan natin bakit pagkatapos ng ating kaligtasan ay maraming pagsubok ang dumarating sa atin. Sa mundong ito, tayo ay nasa minoridad. Minoridad. At ang mga taong hindi ligtas ay nasa majoridad. Understand? Minoridad. Minority. Majority. You understand? Huh? Ano? I means small group. Meron big group. Minoridad. Majoridad. Huh? You understand? We belong here. Tayo po'y nabibilang dito. But unsettled people belong here, right? Tas ay dito nabibilang. Naintindihan niyo po? We belong here. Tayo po'y nabibilang dito. Very few who are saved, right? Kakaunti lamang po yung mga ligtas. That's why it's natural we suffer affliction in this world. Kaya natural lamang na magdusa tayo ng kahirapan sa sanlibutan ito. You have to understand, ang bilang ng mga taong naligtas ay maliit. Halimbawa, sa Biblia, si Noe at ang 8 miyembro ng kanyang pamilya lamang ang naligtas mula sa baha. Tama? Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 3,
Unang Pedro chapter 3, 20. Unang Pedro chapter 3, 20. Unang Pedro chapter 3:20, basahin po natin ng sabay-sabay. Na noon ay mga suwail ng ang Diyos ay matyagang naghintay nung mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong, na noon ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Tama? Kakaunti. Kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa. Noah and his family, right? 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. The biblical scholar says maybe the population of the world at the time of Noah it reaches 200 million. Sinasabi po ng mga Bible scholar na yung populasyon po ng mga tao sa panahon ni Noe po ay umaabot po ng 200 milyon. Great number, right? Napakalaking bilang po, di ba? How many were saved? Pero gaano karami po yung naligtas? Walo lamang. Majority, they try persecute Noah. Yung karamihan po, marahil inuusig nila si Noe. Right? Noah preached the word of God to them, right? Ipinapangaral ni Noe yung salita ng Diyos sa God will kanila. judge this world by water. Hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa That's why magitan we ng have to tubig. prepare. We have to make the ark. Kaya kailangan nating maganda at gumawa ng But daong. nobody listened to his word. Right? Pero walang sino man yung nakinig ng kanyang salita. Oh, Noah, something wrong. At si Noah parang nababaliw na. What's rain? Ano ba yung ulan? Because until that time, no rain on the earth. Dahil sa panahon ngayon, wala pa pong ulan sa lupa. Right? Sa 60,000 mga mandirigma, si Josué at si Caleb lamang ang nakapasok sa lupain ng Canaan. Right? Yeah. In wilderness, right? 600,000 the other men they couldn't enter the Canaan. Sa ilang po, meron pong 600,000 kalalakihan po, subalit hindi po sila nakapasok sa Kanaan. Only Joshua and Caleb entered, right? Tanging si Joshua at Caleb lamang po ang nakapasok. Hindi majority, right? Hindi majority. Sa panahon ni Jesus, konti lamang ang mga taong sumunod sa kanya, si Jesus. Lucas chapter 12. Lucas 12, verse 32. Lucas chapter 12, 32. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong matakot, bunting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sinabi ni Jesus, right? Huwag kayong matakot, munting kawan. Sapagkat nakakalugod sa iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Munting kawan ito, tao na naligtas, right? Save the people are pure. Yung mga taong ligtas ay kakaunti po. Ngayon, ang bilang ng mga naligtas ay mali pa rin. Lucas 13, buksan mo ang Biblia, Lucas 13. Verse 23 and 24. Lucas 13, 23 and 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsikap pumasok at hindi makakapasok. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Right? Yeah. Disciple of Jesus wanted to know, right? Yung mga alagad ni Jesus, gusto po nilang malaman. Sinabi ni Jesus.
24, magsikap kayong pumasok sa makipon na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Anong ibig sabihin? Very few who enter the narrow gate. Kakaunti lamang po yung nakakapasok sa makipot na pintuan. Ano ang makipon na pintuan? Ito ay pintuan ng kaligtasan. Right? Very few enter the salvation gate. Kakaunti lamang po yung nakakapasok sa pintuan ng Very few kaligtasan. really got the salvation. Kakaunti lamang talaga yung nagkakaroon ng kaligtasan. It's the same our time. Ganon din po yan sa ating panahon. Try to find the church that really teach the true gospel of salvation. Subukan niyo pong maghanap ng church na talagang nagtuturo ng tunay na kaligtasan. And please let me know. I want to meet. At gusto ko pong pakilala niyo po sa akin. Yeah. But it's a grace, right? We met the true church. Subalit isang biyaya po na natagpuan natin yung And tunay na church. we could hear true gospel. At napakinggan natin yung totoong And ebanghelyo. by works of the Holy Spirit, we could believe the true gospel in our heart. At sa pagkilos ng Espiritu Santo, sumampalataya tayo sa ebanghelyo sa ating puso. We enter the narrow gate, right? At tayo'y nakapasok sa makipot na pintuan. Tama po ba? Really grace. Yan ay talagang biyaya po. Anyway, unirang mga tao na hindi naligtas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Majority. They are Yung not karamihan po. saved. But they belongs to under the power of Satan. Sila po ay nabibilang sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. That's why it's natural they persecute us. Kaya natural lamang na tayo'y usigin nila. Yeah. Kaya lang nakararami na hindi naligtas ay inuusik ang kakaunting mga naligtas. Juan chapter 15. Juan 15, verse 19. Juan 15, verse 19. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. When we get salvation, right, we don't belong to this world. Nung magkaroon po tayo ng kaligtasan, hindi na po tayo taga-sanlibutan. This world means the majority who are not saved. Yung sanlibutan, ibig sabihin yung karamihan ng hindi ligtas. We don't belong here, right? Hindi na po tayo dyan kabilang. We belong minority. Kabilang na po tayo sa kakaunti. That's why this world persecute us. Kaya nga ang sanlibutan ito, uusigin tayo. Yeah. Especially in the Philippines, what's majority religion? Lalo na po sa Pilipinas, ano po yung malaking reliyon? Pinakamalaking reliyon, karamihan po? Catholic, right? Catholic. Almost 80%, as I know, 80% are Catholic. Gaya ng aking nalang, 80% po yung Katoliko. They are majority, right? Sila po yung majority. That's why they also persecute us. Kaya nga, inuusig nila tayo. Maybe the better situation, but usually the province were Catholic, they persecute us. Siguro po dito mas mainam yung ating sitwasyon, pero sa mga probinsya, inuusig po. Because the province, right, the small area. Dahil sa probinsya po, maliliit lamang yung bilang. The Catholic already, right, control all the place, right? At yung Katoliko po yung kumokontrol sa maraming lugar po. You need to pray for our mission branch, Santa Rita. Kailangan nyo din po ipanalangin yung ating mission branch na Santa Rita. Santa Rita, our mission branch also,
majority are Catholic. At sa Santa Rita Mission Branch po, yung karamihan po doon ay Katoliko. But as you know, right, through our second mission, we could have a Santa Rita Mission Branch. Pero gaya po ng ating nalalaman, sa pamagitan ng ikalawang misyon po natin, ay nagkaroon po tayo ng Santa God Rita Mission allowed to Branch. save the people there. Pinahintulot ng Diyos yung mga taong naligtas po. But except Brother Pili, all are newly saved. Pero maliban po kay Brother Philip, lahat po doon ay bagong ligtas. Baby pa. Right? Mga Baby. bata pa lang po, sanggol. Very weak, right? Napakahina po. And then physically, right? They are also minority there. At sa physically po, sila din po yung minority po doon. Yeah. So the Catholic who have a power there also persecute them. Kaya yung Katoliko na may kapangyarihan po doon, inuusik din sila. Even they want to cast out our church there. At gusto din nila yung palisin yung ating church doon. That's why they suffer a lot of oppression. Kaya nagdurusa sila ng maraming kahirapan. So let's pray for them Kaya ipanalangin po natin sila to keep their faith. upang mapanatili yung kanilang pananampalataya. But anyway, even though they persecute us, we know that our Lord is in the midst of us. Gayunpaman, kahit na inuusig nila tayo, nalalaman natin na ang Diyos ay nasa ating gitna. Anyway, we are in this situation, right? Gayunpaman, tayo po ay nasa ganitong sitwasyon. Dahil dito, ang mga naligtas ay nakakaranas ng maraming pagsubok at paghihirap sa mundong ito. So, Apostle encouraged the brethren. Kaya hinihimok ni Apostol Pablo yung mga kapatid. Gawa chapter 14, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 14. 14:22. Gawa 14:22. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa magitan ng maraming mga kapagatian ay kailangan pumasok tayo sa karya ng Diyos. In the early church, right, there were more great persecution than this time. Sa naunang church po, mas marami po yung pag-uusig doon kaysa ngayon. In this time also, right, most of people are newly saved. Sa pagkakataong iyon po, marami din po yung mga bagong That's ligtas. why, because of great persecution, they are not easy to keep their faith. Kaya dahil po sa kanilang pag-uusig po, hindi po madali na mapanatili yung That's why pananampalataya. Apostle encouraged them. Kaya hinimok po sila ni Apostol Pablo Apostle strengthened the soul of the disciples, na pinapalakas yung mga kaluluwa ng mga alagad exhorting them to continue in the faith. at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. Sinabi niya sa pamamagitan ng pamamagitan ng maraming mga kapihatian ay kailangan pumasok tayo sa karya ng Diyos. Right? Kailangan maraming pagsubok hanggang pumasok sa langit. Tama ba? That's why we have to endure more. Kaya kailangan nating higit na magtiis pa. Ang pagtanas ng maraming hirap at pag-uusig ay hindi isang bagay na kakaiba, kundi isang bagay na nararapat. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, 12 and 13. Unang Pedro chapter 4, 12 and 13. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalatian niya ay nahayag. Right? Verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Na waring may isang katakatakang bagay na nangyari sa inyo.
It's a natural thing, right? Kaya natural lang po ito. Kaya verse 13, kundi kayo'y magalak. Bakit? Yaman kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. So, you can also have a lot of oppression in your life, Maaring magkaroon ka din po ng maraming kahirapan sa iyong buhay. but you better consider it's natural. Pero mas mabuting ituring mo po itong natural. Don't be discouraged. Huwag ka pong panghinaan. Ngayon, malinaw na ang Diyos ay kasama at kumikilos sa ating church. Sa pamamagitan ng ating church, maraming kaluluwang naligtas. Sa nakarang summary train, maraming kaluluwa ang naligtas. Tama? So here also some, right? You are truly saved through the summary tree, right? Kaya ang ilan sa inyo din po ay tunay na naligtas sa nakaraang summer retreat. It's works of God, right? Yan po yung gawa ng Diyos. God is with us. Ang Diyos ay kasama natin. Kung maliwanag na ang Diyos ay kasama at kumikilos, tiyak na kailangan nating manatili sa church na ito. Tama ba? Yeah. That's the important. Yan po ay mahalaga. That's why we need to think about Itay at Ruth. Kaya isipin po natin si Itay at Ruth. What's their heart? Ano yung kanilang puso? Sinunod nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos na handang mamatay. Handang mamatay. Tama? Si Itay ay handang mamatay sa pagsunod kay David. Balikan natin 2 Samuel chapter 15. 2 Samuel 15. Verse 21. Ikalawang Samuel 15:21. Balikan natin. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sumagot si Itay sa hari, habang buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoong hari, saan man naroroon ang aking Panginoong hari, o sa buhay ay doroon din ng iyong lingkod. Right? What was his heart? Ano po ba yung kanyang puso? He didn't say, I will follow you. Hindi niya po sinabi, susunod ako. I will follow you until death. Susunod ako sa iyo hanggang kamatayan. If I follow you, if I die, I will die. Kung ako'y mamamatay sa pagsunod sa iyo, mamamatay ako. He knew how important he followed David. Nalalaman niya kung gaano kahalaga ang pagsunod kay David. That's why he could have this heart, right? Kaya nagkaroon po siya ng ganitong puso. Paano naman po si Ruth? Ruth ay handang mamatay sa pagsunod kay Naomi. Tama? Balikan natin Ruth chapter 1. Ruth chapter 1, verse 16 and 17. 16 and 17. Ruth chapter 1, 16 and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Gaynawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Yeah, sinabi ni Ruth, right? Verse 16, ang iyong Diyos ay aking Diyos. It was her faith, right? Ito po yung kanyang pananampalataya. That's why 17, kung saan ka mamatay ay doon ako mamamatay. She was ready to die, right? At siya po'y handang mamatay. At doon ako ililibing. Kayon nawa ang gawain ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. How beautiful her heart is, right? Gaano po kaganda yung kanyang puso. God look at her heart. At ang Diyos ay nakatingin sa kanyang puso. Maraming tao na handang mamatay ang nakasulat sa Biblia. Pag-isipan natin.
Daniel and his three friends. Si Daniel itong kanyang tatlong kaibigan. Daniel determined his heart. Si Daniel po, siya ay nagpasya sa kanyang puso. At that time, right, Daniel was the captivity of Babylon. Sa pagkakataong iyon po, si Daniel po ay bihag sa Babylonia. But at that time, if he doesn't take the king's delicacies, maybe he could die. Right? At sa pagkakataong iyon, kung hindi niya po kinain yung mga pagkain inihain sa hari, siya po ay mamamatay. But what's his decision? Pero ano po yung kanya naging pagkapasya? Taking the king's delicacies mean he taking the food that offered to the idol. Yung pagkain po para doon sa hinain para sa hari, ay yung pagkain pong inihain sa Diyos-Diyosan. But his faith didn't allow it. Pero yung kanyang pananampalataya, hindi ito Because pinahintulutan. he believed in God. Dahil siya ay naniniwala sa He Diyos. served God. Siya ay naglilingkod sa He Diyos. couldn't take the food that came from the idol. At kakainin niya po yung pagkain mula sa Diyos-Diyosan. What his decision? Kaya ano po yung kanya naging pagkapasya? Daniel chapter 1:8. Daniel chapter 1 verse 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa magitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ng kanyang sarili. He could do like that, right? Because he was ready to die. Nagawa niya po ito dahil handa po siyang mamatay To follow the Lord, right? upang sumunod sa Panginoon, To keep his faith, right? upang mapanatili yung kanyang pananampalataya. How about his three friends? Paano naman kayo yung kanyang tatlong kaibigan? At that time, they had to worship also idol statues. Sa pagkakataong iyon, kailangan din nilang sambahin yung Diyos-Diyosan. All the people had to worship the golden image. Lahat ng mga hayop, lahat ng tao po doon kailangan sumamba sa gintong Diyos-Diyosan. But three friends of Daniel also believe in God. Pero yung tatlong kaibigan ng Daniel naniniwala din sa They Diyos. couldn't worship idol, right? Pwede na lang sambahin yung Diyos-Diyosan po, di ba? That's why they decided to die. Pero nagpasya po silang mamatay. Daniel chapter 3, Daniel chapter 3, verse 16. Daniel chapter 3, 16 hanggang 18. 16 hanggang 18, basahin po natin ng sabay-sabay. sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebukadnezar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito kung mangyayari ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagdiningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. Verse 17, sinabi nila, hayang iligtas niya kami sa iyong kamay. Yeah. But the more important thing, verse 18, right? Yeah. Ngunit kung sakali mang hindi, even though God does not save us, Kahit na hindi kami iligtas ng Diyos, no problem. wala pa ring problema. We will die. Mamamatay kami. We will not serve the idol. Hindi kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Right? They are ready to die, right? Handa po silang mamatay. Of course, God saved them later, right? Dahil kalaunan, ililigtas sila ng Diyos. Paano Esther, Paano naman po si Esther? at that time, all the Jew would be killed by Haman. At sa pagkakataong iyon, lahat mga But at the time, the Esther was a queen of Persia. pero sa pagkakataong iyon, Esther po at ang Persya. She can request to the king. Pwede niya pong hilingin sa hari. But if she goes to the king without permission, according to the law, she could die. Pero kung lalapit po siya sa hari, nang walang pahintulot po, pwede po siyang mamatay. But at that time, what her decision? Pero sa panahong iyon, ano po yung kanyang naging pagkapasya? Esther chapter 4, buksan mo ang Biblia, Esther chapter 4. Esther chapter
chapter 4:16. Esther chapter 4:16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-ayuno ling kaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay ay mamamatay. Yeah, it's a really famous word, right? Ito po ay sikat na salita po. Sinabi ni Esther. Kung ako'y mamamatay ay mamamatay. Mamatay. Right? Yeah. She decided to die. Siya ay nagpasyang mamatay. That's why God saved Israel through her, right? Kaya iniligtas ng Israel, ng Diyos ng Israel sa magitan po niya. In New Testament, Bagong Tipan, there was one person who was really ready to die for the gospel. Sa Bagong Tipan po, merong isang tao po na handang mamatay para sa Ebanghelyo. Philippians chapter 2. Pilipos po, chapter 2. 25. Philippians chapter 2, 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epaprodito na ating kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Epaprodito, he was the man who really helped Apostle for the gospel. At siya po yung tao na talagang tumulong kay Apostol Pablo sa Ebanghelyo. Verse 30, chapter 2, Philippians chapter 2, 30. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan, na iniusung sa panganib ang kanyang buhay upang punan ng kakulangan sa inyong paglingkod sa akin. He didn't care his life, right? Wala na po siyang naging pakay sa kanyang buhay For the works of Christ. para sa gawain ni Kristo, pagpapagal. And especially there is one person who really ready to die for the gospel. At lalong-lalo na po, merong isang tao na talagang handang mamatay para sa Ebanghelyo. Gawa chapter 21. Gawa 21, verse 12 hanggang 14. Gawa 21, 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang taga-roon ay nakiusap sa kanya na wag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, "Anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ko na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus." Nang hindi siya mahimok, tumigil kami na nagsasabi, "Hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon." This time, Apostle had to go to Jerusalem Sa pagkakataong ito, kinailangan na po ni Apostol Pablong tumungo sa Jerusalem to preach the gospel. upang ipangaral ang Ebanghelyo. But this time, here, the Ephesian saint, they didn't want it. Pero sa pagkakataong ito, yung mga banal sa Epeso, ayaw yun. Apostle, don't go there. Apostol Pablo, huwag kang pumunta If doon. you go there, you will die. Kapag pumunta ka roon, mamamatay ka. Many people try to kill you. Dahil yung mga tao susubukan kang patayin. They cry. Kaya nag-iyakan po sila. Please don't go there. Pakiusap, huwag kang pumunta doon. Then, sinabi ni Apostle Paul, verse 13, sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iyakan kayo at dinudulog ang aking puso. Apostle Paul's heart also not easy, right?
Yung puso din po na Apostol Pablo, hindi rin po madali. because all saints cry. Dahil lahat ng mga kapatid ay nag-iiyakan. Because sinabi niya, handa ko na hindi lamang kapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yeah. He was ready to die Siya po ay handang mamatay for the gospel. para sa Ebanghelyo. Ngayon, kailangan nating sundan ang kanilang landas. Kailangan din nating maging handang mamatay sa pagsunod sa katawan ng Panginoon, ang church. Bakit kailangan ng handang mamatay sa pagsunod sa church? Yeah. Kung hindi tayo mananatili sa church, hindi natin may papamalas ang ating Christian life. Right? It's clear, right? We cannot live our Christian life without abiding church, right? Kaya napakalinaw po nito, hindi tayo makakalakad sa ating buhay Kristiyano kung hindi tayo mananatili sa church. Juan 15 verse 5. Juan 15 verse 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sinabi ni Jesus, right? Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Kayo. You. Save the Christian, right? Mga ligtas na Kristiyano, We have to remember that we are branch. kailangan natin tandaan tayo ay mga sanga. If the branch does not abide in the vine, what will happen to the branch? Kung ang sanga hindi mananatili sa puno ng ubas, anong mangyayari sa sanga? It's very clear, right? Napakalinaw po nito. If save the Christian does not abide in church, what will happen? Kung ang isang ligtas na Kristiyano ay hindi mananatili sa church, ano ang mangyayari? Kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Right? We know that church is a body of Christ. Nalalaman po natin na yung church ay katawan ni Kristo. And Christ is the head of a church. At si Kristo yung ulo ng church. That's why abiding in the Lord is abiding in the church. Kaya ang pananatili sa Panginoon ay pananatili sa church. That's why if we don't abide in church, we cannot live our Christian life. Kaya po kung hindi tayo mananatili sa church, hindi tayo makakalakad sa ating buhay Kristiyano. Because we don't get any supply. Dahil hindi tayo makakakuha ng anumang panustos. At walang bagong kaluluwa ang maaaring maligtas sa pamagitan ko. When you get saved, you have had to evangelize the lost soul. Nung maligtas ka, nagkaroon ka ng pusong i-evangelize yung mga kaluluwa. Right? You have had to evangelize your family who are not saved. Mayroon kang puso na may evangelize yung pamilya mong hindi ligtas. If you don't abide in church, how can you evangelize them? Kung hindi ka mananatili sa church, paano mo sila ma-evangelize? Nobody will be saved through it. Walang sinang maliligtas sa mamagitan mo. It's very clear. Napakalinaw po nito. But many Christians neglect this fact. Subalit maraming Kristiyano, pinapabayaan nila yung katotohanan When they ito. meet some problem, difficulty, they easily give up their Christian life. Kapag humarap sila sa mga kahirapan, problema, madali nilang isinusuko yung kanilang buhay Kristiyano. But if we are ready to die, to abide in church, you can overcome whatever situation. Pero kung handa tayong mamatay na manatili sa church, mapagtatagumpayan natin ang anumang sitwasyon. At kung hindi tayo mananatili sa church, hindi tayo makakapagtanas ng mga pagpapala ng Diyos. Pag-isipan natin, Itay, Lut, what's their result? Ano yung kanilang naging resulta? When they decide to follow, what was the result? Nung nagpasya silang sumunod, ano yung naging resulta? God bless them. Pinagpala po sila ng Diyos. Right. Sa panahon ng kahirapan ni David, ang Itay na sumama sa kanya ay naging
pinuno ng hukbo. Maging pinuno ng hukbo. Buksan mo ang Biblia, 2 Samuel 18, 2 Samuel chapter 18, verse 2, 2 Samuel 18, verse 2. Okay po, basahin po natin lang sabay-sabay. Pinahayo ni David ang hukbo, ang isang ikatlong bahagi ay sa pamumuno ni Joab, at ang isa pang ikatlong bahagi ay sa pamumuno ni Abisai na anak ni Zeruiah na kapatid ni Joab, at ang isa pang ikatlong bahagi ay sa pamumuno ni Itay na Giteo, at sinabi ng hari sa hukbo, ako man ay lalabas ding kasama ninyo. He became one of the general of army. Siya po ay pinuno ng hukbo. Joab at Abisai, they were very great general in Israel, right? Si Joab po at si Abisai po, sila yung mga magigiting na mandirigma po na pinuno. Yeah, Ittai became one of them, right? At si Itay po ay naging isa sa kanila. It means David really trusted Ittai. Ibig sabihin si David, pinagkatiwalaan niya po si Itay. Of course, just the physical blessing doesn't mean, God does not. It doesn't mean just God allow the physical blessing. Hindi lang basta po pinahintulot po yung physical na pagpapala. Yeah, it's a spiritual blessing. Ito po yung spiritual na pagpapala. He was used by God, in Israel, right? Siya ay ginamit ng Diyos sa Israel. It's God's blessing, right? Yan po yung pagpapala ng Diyos. God will use us preciously. Gagamitin po tayo ng Diyos na makabuluhan. Paano? Ruth. Si Ruth ay naging bisabuya ni David, bisabuya ni David. Grandmother. Yung bisabuya. Tama? 예. Nakasama sa lahi ni Jesus. Okay, you open buksan Luke chapter 4. sa Ruth chapter 4. Luke chapter 4, 13. Luke chapter 4, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kinuha ni Boaz si Ruth, siya'y naging kanyang asawa, at siya'y sumiping sa kanya, pinagdalang tao siya ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalaki. Yeah. Later, when Ruth arrived in Israel, nothing, right? Naomi, nothing. She has nothing. Nung dumating si Ruth sa Israel, si Naomi po, wala siyang anumang pag-aari. But by the grace of God, Ruth could meet Boaz. Pero sa biyaya ng Diyos, nakilala ni Ruth si Boaz. He was a great man in Israel. Siya po ay kilalang kilala sa Israel. And she got a child. At siya'y nagkaanak. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Binigyan ng pangalan ang bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na pinanganak kay Naomi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Obed, right? Yeah. Obed, siya ang ama ni Jesse at na ama ni David. Tama? That's why her name was written in the genealogy of Jesus. Kaya yung kanyang pangalan po ay naisulat sa salinlahi ni Jesus. Matthew chapter 1, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 1, verse 5 and 6. Matthew chapter 1, 5 and 6. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Naging anak ni Zalmon kay Rahab si Boaz, naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse si Haring David, at naging anak ni David sa asawa ni Urias si Solomon. How amazing it is, right? Gaano kamangha-mangha po ito, di ba? Originally, the name of a woman was not written in the genealogy. Sa katunayan, yung pangalan ng babae po ay hindi dapat isulat sa salinlahi. But as a Gentile, her name was written in the genealogy of Jesus, right? Pero bilang isang hintil, yung kanyang pangalan po ay naisulat sa salinlahi ni Jesus. How amazing blessing it is, right? Gaano kamangha-manghang pagpapala po ito? Because she followed Naomi until the end. Dahil siya ay sumunod kay Naomi hanggang sa huli.
kung mananatili tayo sa church hanggang sa wakas, tiyak na darating ang mga dakilang pagpapala ng Diyos. Sigurado. Sigurado. Yeah. Yeah. So, today we think about common thing, Itay at Ruth. Kaya sa araw na ito, pinag-isipan natin yung pagkakatulad ni Itay at Ruth. Their lives have a similarity. Yung kanilang buhay po merong pagkakatulad. God repeatedly emphasize At paulit-ulit na binibigyang diin ng Diyos. because their life can apply in our life. Dahil yung kanilang buhay po ay pwedeng ma-apply sa ating buhay. So if we follow their example, we can be also blessed by God. Kaya kung kayo ay susunod sa kanilang naging halimbawa, pagpapalain din ng Diyos ang ating buhay. So, after salvation, Satan continuously hinder your Christian life. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, patuloy na hinahadlangan ni Satanas ang inyong buhay. God doesn't want you abide in church. Ayaw ni Satanas na manatili kayo sa church. Because if you abide in church, many people will be saved through you. Dahil kapag nanatili ka sa church, maraming tao yung maliligtas sa pamagitan mo. And you can meet many problem, oppression in your life. At maaaring humarap ka sa maraming problema at kahirapan sa iyong buhay. But whatever situation happen, you have to abide in church. Pero anumang sitwasyon ang mangyari, kailangan mong manatili sa church. Okay po? Lahat? Next week. So, sunod na linggo po, See you. magkita po tayo ulit. Yeah. Consistent. It's important. Consistent. Napakahalaga po ng tuloy-tuloy po. Minsan, hindi tama. Hindi maganda. Yung minsan po ay hindi po maganda. Tuloy-tuloy. Okay po? Tuloy-tuloy. Okay po? Malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas namin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Sa darating na 17, magsisimula na ang ikalawang summer retreat. Tulungan mo rin kami na maraming kaluluwang maligtas sa darating na ikalawang summer retreat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.